Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Supreme Court matapang nanindigan matapos ang kanilang utos sa gobyerno na ibalik ang 60 billion ng PhilHealth. Mariing nagpahayag ng paninindigan ang Korte Suprema sa pamamagitan ni Associate Justice Amy Lazaro Javier kasunod ng nagkakaisang 15-0 desisyon na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth na naunang inilipat sa National Treasury. Ito ang sabi ng Justice Javier. Nakaka-inspire but nakakaya sa kanila, sa administrasyon. Wala na silang mukhang maiharap sa taong bayan ngayon. Sabi niya, tama na ang palusot. Nagpapalusot pa sila eh. Tama na ang maling direksyon ng pondo at prioridad. Hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa amin ng tulong. Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. Hindi kami magiging bingi sa kanilang hinaing. Hindi kami magiging bulag sa kanilang kalagayan. At lalong hindi kami magiging manhid sa kanilang paghihirap. Grabe. Di ko mapigilan, mapaluha. Salamat po, Justice Javier, sa inyong malasakit sa taong bayan. Sa English, siguro English yung original, No more excuses, no more misdirection of funds and of priorities. The court will not sit idly by, not when the people look and cry to us for help. Not when the Constitution charges us to be the singular, indomitable bastion of our people's rights. This court will not be deaf to the pleas of our people. We will not be blind to their plight, as we can certainly not be callous to their agony. Ang matapang na pahayag na ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth ay may grave abuse of discretion at ang 60 billion ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng 2026 national budget. Ayon sa Korte, ang desisyon ay agad na ipapatupad. Sa mata ng maraming sektor, ang pahayag at desisyon ng Korte Suprema ay isang malinaw na babala laban sa pag-aabuso sa pondo ng bayan at isang matibay na paninindigan na ang karapatan at kapakanan ng mga mamamayan ay dapat manaig sa lahat ng pagkakataon. So, yan po si Justice Amy Lazaro Javier. Nakakatuwa nga nung oral arguments. Ito yung talagang bumabanat na kinakastigo niya yung Solicitor General si Minardo Guevara pa noon, kailan wala na siya. So ano ang susunod? Marami pang petisyon na naisampa sa Korte Suprema na I believe laban sa administrasyong ito. I believe unti-unti na yan, lalabas na yan at ako, personal ko lang opinion this is just the beginning. Sa dami ng kaso na isinampa laban sa administrasyong ito, naniniwala ko na papanigan ng Korte Suprema ang taong bayan. Kaya dapat po tayong matuwa dahil meron pa tayong last bastion of our democracy, ang Supreme Court. Tingnan nyo yung nangyari sa impeachment ni BP Sara. Ganyan din, unanimous decision din, binasura. Kaya I hope this will serve as a warning sa mga nakaupo
ngayon sa Malacanang na wala kayong absolute power. Ang power rest on us, the people. At kaming mga katauhan, meron kaming Korte Suprema na tatakbuhan na nakakatuwa dahil handang makinig sa aming hinaing. Ulitin ko, hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa aming tulong. Wow! Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. I hope this will serve as a warning sa nakaupo ngayon. At nakakatuwa naman at handa silang sumunod. Susunod daw sila. Kailang wala rin para tayong ginigisa sa sariling mantika dahil nagastos na nila yung 60 billion ginamit sa mga flood control projects. Ngayon, paano nila may babalik through 2026 national budget? Ang budget malapit nang pinag-uusapan na sa Senado So saan sila kukuha? Mangungutang na naman. Kaya ito, opinion ko lang ito parang tayo rin ang magbabayad tayo rin magbabayad. Yan ang pagkakaintindi ko. Kung ibabalik nila sa 2026 budget, maghahanap ng pundo, tayo pa rin. I hope totoo yung sinabi ng Pangulo, yung promise niya na ibabalik niya, kasi may savings daw sila sa galing DPWH. Nasaan na yun? Huwag naman na mangungutang na naman ang gobyernong ito ng pondo para ibalik ang 60 billion. Kasi kung mangungutang, sino ang magbabayad? Tayo pa rin. So yan na, double jeopardy. Niloko na tayo nung inilipat yung pondo na yan, ginastos nila sa flood control projects na wala namang katuturan. Tapos ngayon, baka lang naman, pangamba ko lang ito, sana hindi, baka mangungutang lang sila para ibalik ang pondo sa pillar, tapos tayo pa rin ang magbabayad. Sana naman huwag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni sila ang nataga gero, mag-atop na ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay ni. Dili Oo. ulanan salamat sa nakahatag sa akin. Oo. Pila na rin mong edad ante? Kuan adman 51. 51. Pila rin mong anak? Siya walo. So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Wa pa makpuminyo ang duha. Ay. So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang
Upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo. Ganun, Sen.